Ang Alagang Duwende, ang paglalakbay ni Gloria sa pagsubok at himala. Bago tayo magsimula, maaari bang pa-subscribe sa aking YouTube channel, Miss Cyrus Story, at pahit ng notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong video ko. Salamat! Sa paanan ng bundok ng silanganan nakatira si Gloria, isang dalagang ulila na halos buong buhay ay inalay sa pag-aalaga sa kanyang ina na may karamdaman. Mahirap ang buhay nila, ngunit hindi iyon naging dahilan para tumigas ang puso niya. Kilala si Gloria bilang mabait, masikap, at handang tumulong kahit pagod at kapos. Lagi niyang sinasabi, kapag mabait ka sa mundo, babalik din yan sa'yo. Isang gabi, habang umuuwi siya galing sa bukid, may narinig siyang mahinang daing mula sa gilid ng gubat. Nang sinundan niya ang tunog, nakita niya ang isang maliit na nilalang na halos wala ng buhay, isang duwende. Nangangatog ito at may hawak na sanggol na duwende. Hindi nagdalawang isip si Gloria. Pinalot niya ang dalawa sa kumot at dinala sa bahay. Pinainom niya ng tubig, pinakain, at marahang inalagaan ng sanggol na tila mahina pa sa hangin. Kinabukasan, dumating ang pinuno ng mga duwende, si Marduk. Humawak ito sa balikat ni Gloria at nagpasalamat sa kabutihan niya. Ngunit dahil kailangan nilang bumalik agad sa kanilang kaharian upang labanan ang mga kaaway, ipinagkatiwala niya kay Gloria ang sanggol na duwende na si Turok. Sinabi niya, "Inililigtas mo hindi lang ang buhay niya, kundi ang kinabukasan namin." Tinanggap ni Gloria ang responsibilidad ng buong puso, kahit hindi niya alam ang mga susunod na pagsubok na darating. Hindi nagtagal, nagsimula ang mga problema. Biglang naging usap-usapan sa baryo ang pagkakaroon niya ng bata na hindi nila maintindihan ang itsura. May mga kapitbahay na nagpasimuno ng tsismis, nagsasabing baka anak daw iyon ng kung sinong lalaki. Tinuturo siya sa daan, pinag-uusapan sa likod, tinatawanan at tinitignan na may panghuhusga. Kahit masakit, tiniis ni Gloria at pinanghawakang hindi niya iiwan si Turok. Kasabay pa nito, lumala ang sakit ng kanyang ina. Halos hindi na ito makatayo. Kailangan ng gamot pero wala silang pera. Kaya nagtatrabaho si Gloria ng doble. Nagbuhat ng kahoy, naglako ng gulay, naglinis ng bakuran ng kapitbahay, at nag-igib ng tubig hanggang madaling araw. Sa sobrang pagod, minsan napapaupo na lang siya sa lupa at umiiyak ng tahimik. Ngunit tuwing nakikita niya si Turok na mahimbing at ang nanay niya na kahit bahagya ay gumagaan ang paghinga, nagiging sapat na yun para tumayo ulit siya. Isang gabi, habang pinapatulog niya si Turok, may dumagundong sa labas ng bahay. May boses na malamig, mababa at puno ng galit. "Ilabas mo sa amin ang duwende." Galing ito sa mga anino ng gubat, masasamang nilalang na galit sa mga duwende at naghahanap sa sanggol para gamitin ang kapangyarihan nito. Tinangka nilang basagin ang bintana at buksan ang pinto. Nangangatog si Gloria sa takot, pero nilakasan niya ang loob at hinarap ang panganib. "Hindi ko kayo hahayaang saktan siya," sigaw niya. Hindi siya makalaban, pero hindi rin makapasok ang mga kalaban dahil may proteksyong iniwan si Marduk. Ngunit ang takot na nadama niyang gabing iyon, tumatak sa puso niya. Isang araw, habang nag-iigib siya sa ilog, narinig niya ang isang sigaw. Pagbalik niya, nawawala si Turok. Nakatiwangwang ang kumot at sa sahig ay may bakas ng abo. Napasigaw si Gloria at tumakbo papasok sa gubat. Umiiyak siyang tumatawag, "Turok, anak, nasaan ka na?" Halos isang oras siyang walang tigil sa paghahanap. Nang nearly mawalan siya ng pag-asa, narinig niya ang mahinang hikbi sa ilalim ng malaking puno. Nandoon si Turok, pagod, gutom, nanginginig. Niyakap niya ito ng buong lakas at umiiyak na pangakong hinding-hindi na niya hahayaang may kumuha pa rito. Habang papalapit ang pagbalik ni Marduk,
Dumami pa ang pagsubok, kapos sila sa pagkain. Lumalala ang sakit ng nanay. Umaatake pa rin ang masasamang nilalang sa gabi. Halos wala ng tulog si Gloria dahil sa pag-aalaga sa dalawa. Dumating siya sa puntong napaupo na lang siya sa sahig, nanghihina, umiiyak, at tinatanong ang sarili, kaya ko pa ba? Dapat ko na bang ibalik si Turok? Hindi ko na kayang sabay-sabay lahat. Pero nang nakita niya si Turok na nakatingin sa kanya, marungis, payat, pero nakangiting parang nagtitiwala sa kanya, durog ang puso niya. Niyakap niya ito. Hindi kita iiwan, kahit gaano kahirap. Kahit ako pa ang masaktan, anak na kita. At doon nasubok ang pinakamahalaga niyang katangian, ang tibay ng puso. Nang bumalik si Marduk at nalaman ang lahat ng pinagdaanan ni Gloria, natigilan ang hari. Hindi niya inakalang isang mortal ang kayang harapin ang gutom, paninira, takot, at panganib para sa isang nilalang na hindi niya kauri. Lumuhod siya sa harap ni Gloria at nagsabing, "Hindi ka tagapag-alaga, ikaw ang tagapagligtas namin." Bilang gantimpala, binigyan nila si Gloria ng bagong tahanan, masaganang lupa, malinis na tubig, yaman na hindi nauubos, proteksyon mula sa buong kaharian, at pagpapalang anumang paghirapan niya ay magbubunga. Nang higit sa inaasahan, lumaki si Turok na malakas at malapit kay Gloria na tinuring niyang tunay na ina. Umangat ang buhay ni Gloria. Ngunit kahit mayaman na, hindi niya ginamit ang biyaya para manglamang. Tumulong siya sa mga mahihirap. Binigyan ng pagkain ang mga nang-api noon at nagpatuloy sa pagiging mabuti. At tuwing gabi, may maliit na liwanag na kumikislap sa labas ng bintana. Paalala na ang kabutihan, gaano man kaliit, ay babalik ng higit sa inaakala mo. Salamat sa pakikinig. Huwag kalimutang mag-subscribe. Salamat, see you sa susunod na kwentuhan.